Sinisi ng LTFRB ang Uber at Grab sa nakaumang na pagkaunti ng papasadang Transport Network Vehicle Service. Kung hindi raw kasi pinalarga ng Uber at Grab ang kanilang mga driver kahit kulang ng permit, wala daw problema sana ngayon. Nakatutok si Dano Tencumpo. Sa harap ng panghuhuli sa mga kolorum na Transport Network Vehicle Services tulad ng Grab at Uber sa July 26, ang mga Transport Network Companies o TNC ang kanilang sinisi. Kasabay nito ang paghingi ng paumanhin sa publiko. Actually, we are apologetic about the public. The mess started with the TNCs on the way they process it. Ang issue kasi dyan, the demand. Sinasabi na there is demand. So, dahil may demand, papatakbo ka kahit kolorum. What they have not been telling the TNs, their supposedly partners, peer partners, is that kukuha pa sila ng prangkisa dito. Kung alam nilang kukuha pa sila ng prangkisa, then they should not have uploaded that in their system in the first place. Sa datos na unang binigay ng mga TNC sa LTFRB noong July 11, nasa 56,000 na TNVS ang kabuuang nasa sistema ng Grab at Uber. Kasama rito ang mga humabol sa application ng prangkisa noong July 21, 2016 na 32,000. Pag nagkahulihan sa July 26, may 15,000 pa rin namang TNVS na pwedeng bumiyahe. Nasaksihan daw ni LTFRB board member Eileen Lizada na tuloy pa rin ang Uber sa pagbibigay ng accreditation sa mga bagong driver. Ang Grab naman sinabing itinigil na nila ang pagkuha ng mga bagong driver. I interviewed drivers, I interviewed partners. Maraming tao, masyadong active yung lugar compared to Grab. And so I was really disappointed. Itinanggi rin ng LTFRB na iniipit nila ang application ng mga TNVS. Hindi namin iniipit yan. Kasi hindi ibig sabihin na at the first instance na hindi mag-appear, dismiss na agad. No. Meron pang resetting yan. Isa o dalawang resetting for another hearing. Talagang we're stretching the accommodation to the operators. Target daw ng LTFRB na maplansya ang gusot sa Technical Working Group meeting bago mag-July 26. Ang DOTR naman nanindigang hindi pwedeng mamasada ang mga kolorum na TNVS. Ngayong hapon, nakapagbayad na raw ang Uber Philippines ng 5 milyong pisong multa. Sa isang pahayag, sinabi nilang nakikipagtulungan sila sa LTFRB pero milyong pasahero at driver raw ang maapektuhan ng pagsuspende ng LTFRB sa pagbibigay ng prangkisa sa mga TNVS. Sabi pa ng Uber, nais naman daw maging legal ng kanilang partner. Sana lang daw ay aksyonan ng mga otoridad ang kanilang applications. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang Grab. Dano Tencumpo, Nakatutok, 24 Oras.